bistay. Yung mga bistay yan, nakasako na. Adhesive cement. Tapos sa mga material, window grills. Ganun din po yung ilalagay rin. Minintain na lang namin na ganito. May ilan sa mga kahoy ng mga tinuro ko. Yan, lakad na hagdanan. So, after ng epoxy, so ipa-flat lang natin ng bahagya para okay na tayo na skim coat. Umabot pa. May isang pirasong hinges 3x3 ball bearing. Bisagra. Yan, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Yan, more based on pinaka-counter or bar. Maganda siya tingnan. Kaya heavy siya, no? Pero kapag napahiran din doon. Ingat kayo, ingat. Mga karos, good morning. Yan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ayan, welcome back po muli dito sa ating channel. Ayan, nandito po tayo sa phase 2 ulit, kung maaalala nyo. Yan, may project pa po kami rito. Iniwan lang namin ng ilang araw, ilang linggo. Ayan, balik trabaho tayo rito ngayong araw ng linggo. Tapos yung may mga kasama rin tayo, kagaya ni Kedindo, ni Jamil. Pagpapatuloy nila yung trabaho dun sa bodega. So ito mga karos, samahan nyo po muli kami. Yan, ngayong araw po ng linggo dito sa mga accomplish namin. And enjoy watching. Tara. Okay, nandito tayo sa phase 2 Lumina. Ayan, isa to sa mga ongoing project namin. Bali, ang mga gagawin namin dito, installation. Yan, installation, yan tinatapos na lang. At saka plastering. At saka meron tayong repair and maintenance din sa taas. Yan, sa roof. So ito, batiin muna natin yung mga naka-duty rito. Ayan, nandito si Bilog, good morning. Good morning. Ayan, si JP, good morning. Good morning. At saka si Louie, good morning. Good morning. At saka si Master Jojo, good morning. Good morning. Okay, preparasyon muna. Pagdating nila rito, naglinis kagad sila. Kaya may inaabutan tayo lagi rito ng tambak ng bistay. Yung mga bistay yan, nakasako na. Bali ito, yung mga nakikita nating asintada rito, lahat yan lalagyan ng plastering. So rough finish yung plastering natin. Kaya nagbibistay din sila. Ayan, nagbibistay din sila para doon sa pondo ng installation ng tiles. Kaya meron pa tayong konting mga tiles dyan na hindi pa nakakabit para doon sa flooring. Tapos dito, yung kaputol ng ating mga long span roof, mga bubong na ginamit natin sa extension, lalagyan natin ng canopy yan. Yan, magandang idea din dyan mga karos kapag buhos. Maganda rin siyang tinga, maporma kapag buhos yung medya agwa. Kaso nga lang, ito kasi ang purpose nito pansamantala lang. Gawa ng kapag nagpagawa po ng bubong sila sir dito, yan, babaguhin din po yung layout. Yan, babaguhin din siya. Yan, pasok tayo rito sa loob. Bale, ito pa yung mga part ng area ng floor na wala pang installation ng tiles. Yan, dito, tsaka dito sa pinakailalim na itong ating ginawang counter. Yan, meron din po rito. Yan, wala pa. Tsaka ito, kasama po ito sa kontrata natin na overall installation ng tiles. Yan, meron na tayong water closet dito. Ayan na yung mga tiles. Yan, may adhesive pa tayo rito, adhesive cement. Tapos sa mga materialis na nakikita natin dito, exhaust fan. Hindi lang po yung kisame rito yung nilagyan. Ayan, meron din dito. Lalagyan din po ito. Tapos yung ating pang repair and maintenance, yan, epoxy primer, tsaka Boysen roof guard, tsaka ito, may Volcasil pa tayo rito. Ilan pa sa mga installation dito na hindi pa naikakabit, gaya nito. Yung pintuan, yan, meron na po tayo, may hinges tayo dyan, tsaka yung doorknob. Hinges, ball bearing. Yan, 3x3 ball bearing. Ano to, heavy duty na. Tapos ito, lock set para sa pintuan. Ito yung ating pintuan, solid door mahogany. Bali 70 by 120. Yan po yung ikakabit dito. Ito po nakaplano para sa sliding door. Hinihintay na lang po ni Master Batang na masukatan to. Tapos ayan yung mga nagawa dito, jalousie. Pinalitan na po ng aluminum type. Ayan, mga aluminum type na jalousie na po ito. Ayos. Tapos isa sa mga gagawin din yan, window grills. Ayan, may window grills na tayo.
na ikakabit po rito. Kung ano po yung design na nakikita natin dun sa harapan ng bahay na window grills, ganun din po yung ilalagay rito. Tapos pintuan, as of now, ditanggal pa rin to kasi hindi pa natatapos yung installation ng tiles dito. So bali ito yung update mga karo sa mga gagawin po namin dito ngayong buong araw. Abangan na lang po natin mamaya. Mga sobrang bakal pa po natin na ginamit po sa pinakalaging trusses nitong extension. Yan din po yung gagamitin natin dito. Ayan, dito naman tayo sa bodega. Tara. Si Jamil Mil, good morning. Good morning. Ayan, dito sila nakapwesto ni Kuya Dindo. Ayan, dito tayo. Kuya Dindo, good morning po. Good morning. Good morning, good morning. Ano na yung pinapahid natin dyan, Kuya? Teach Gray. Ayan, yan yung Teach of Gray. So dito, kapag nakapagpa-install tayo ng window blinds pala yung plano namin dito tsaka rito. So yung original na plano sana nito mga karos, titibagin po sana yan. Kaso nga lang, bibigat po kasi yung ano niya, yung header. Wala pong biga. Wala kasing biga to. May tendency na mag-collapse. Kaya inano po namin to. Maintain na lang namin na ganito. Kung titibagin kasi siya, dapat medyo mataas. Kaso nga lang, huli na lahat. Nakapagpagawa na kami ng kisame. Kaya hindi na pwede. So, Tinge of Gray para lumitaw po yung kulay ng window blinds na ilalagay. Tsaka syempre para lumutang din yung mga pintura na gagawin pa rito sa pintuan. Tsaka itong TV cabinet na ginawa natin para lumutang po yung kanyang accent. Ayan. Isa sa mga gagawin dito, yung mga kahoy, naka semi-duko, yung binanggit ko dati. So binago namin yung plano ni Mrs. dito. Dapat to barnis. Kaso nga lang, medyo hindi magko-complement sa mga kulay na naisip namin dito. So meron tayong olive green. Yan, para dito olive green. Tapos royal blue, para dun sa mga woodworkings na pinagawa natin kay Master John. Yan, royal blue. Tsaka dito. Yan, semi-duko po yung gagawin natin dito. I-apply natin dito yung royal blue na binili po natin sa paint center. So isa to sa mga assignment natin dito. Yan, tinatapos ni Kuya Dindo yung Tinge of Gray. Yan. Tapos si Jamil, nagpe-prepare na siya ng para sa ating lacquer primer. So kahoy, lacquer primer yung gagamitin natin. Isa ilan sa mga kahoy na mga tinuro ko. Yan, lacquer primer surfacer. May kailangan na si Jamil dito, paint thinner. Paint thinner, lacquer thinner pala. Lacquer thinner. Yan, bibili muna tayo. Isang galon lang namin Sige. Okay. Tara. Yan, sa hardware tayo. Lacquer thinner. Tapos bumili rin ako ng epoxy primer. Yan, papaliwanag ko mamaya kung ba't bumili pa tayo nito. Yan, para sa bodega to. Tara. Mila. Iba may primer na lang, lacquer primer ibang pintuan. Yung epoxy primer pala, dito namin yung gagamitin sa sa bubong, sa taas. Shinortcut ko na kasi yung dyan yung bubong. Yung ibang part nagbakbaka nung in-applyan namin ng ng Boysen roof guard. Dapat talaga naka epoxy primer talaga. So mamaya akit tayo doon, papakita ako. Ginagamit pa ni Master Jojo yung hagdanan. Bale, ito mga karos, nandito tayo sa bubong. Dito sa ginagawa nating ongoing project dito sa phase 2. Ayan, malinis na po to. Ibig sabihin wala na po yung mga materyales namin dito. Ayan, wawalisan ko na lang po to. Yung ganitong klaseng bubong na medyo magaspang, pwede nang irekta ng Boysen roof guard. Yung sa amin kasi dun sa may bodega, parang ganito pa siya. Yung pagka-color drop niya, makintab pa. Kaya hindi masyadong kumapit po yung Boysen roof guard. So ito, kahit na pwede nang applyan to, ipa-primer pa rin natin para mas maganda. So nandito ako sa taas.
para mag-apply uli ng Bulkasil sa lahat ng makikita ko pa. Yan ay pangako ko noon na dodoblehin ko pa to, no? Pulido na pero dodoblehin ko pa para sigurado. Yan, may tira naman ng konti. Yan, apply tayo rito. Yan, lahat nalagyan, sa gilid, pati rin dito lahat meron, pati yung mga pinag-texturehan meron din. Yan, para bago to applyan ng epoxy primer, napasadahan na lahat ng Bulkasil. Kaya after ng epoxy primer, ipapaboys and roof guard natin para mas matibay. Ito nga pala yung itsura ng extension. Yan. Ito yung may pinaka critical dito. Yan, yung dugtungan na yan. Kaya kita nyo, tad-tad siya ng flashing. Okay, umpisa na muna natin. Apply muna tayo. Okay, bumalik tayo rito sa bodega. Yan, nakapaglinis na po tayo ng bubong doon at saka nakapag-apply na ng another masilya na para sure ball na. So ito yung pinagagawa natin kay Kuya Dindo. Yan, anay finish po siya. Tapos pagka medyo matigas-tigas na ng konti, basta hindi siya totally matutuyo, papahaguran natin ng rodela or ng paleta. So parang ganito magiging finish niya. So yung purpose, tatanggalin lang yung parang pinaka matutulis na part ng pinaka Versatex na roller. Ito yung matutulis na part niya. So ipa-flat lang natin ng bahagya para maging ganito. So ganyan po yung finish. Yan, nag-uumpisa na po si Kuya Dindo rito. Kuya Dindo, olive green na po yan lahat hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo po, olive green. Jamil, nag-a-apply ng lacquer primer. Ayan na. Ano bang tawag natin sa finish na yan? Yan, anong finish to? Pag-isipan mo muna. Pag-isipan mo muna ha. Wala na, tapos na yung Eileen finish eh. Ano kayang finish yung gagawin mo dyan? Sawa na kayo din. Sawa na. Sawa na kayo din. Ayaw ko na. So kuya, basta ano, maganda sa mata mo. Pasado po yan. Pero shoutout kayo. May shoutout, magkakalagnat ka pa eh. Kapatugtog tayo. Beatles? Ikaw namin, nawala. Sige. Tama na. Kunin mo to. Ihaluin mo maigi. Dahan-dahan na baka tumansik. Sige, yung pangilalim. Yan. Okay. Medyo matigas Alalay lang. Kailangan maghahalo talaga. Bali yung brand nga pala na nabili ko, epoxy primer, Domino. Yan, Domino. Kaya may konting lacquer thinner, catalyst, saka yung pinaka-epoxy niya, ay nahalo na. Yung damit mo, baka maano. Bali naabot to ng mga 2 to 3 minutes sa paghalo. I-apply na ito mamaya sa taas. Ayan, sa taas na tayo. Nagpapapahid na tayo ng epoxy primer. Isang galon. Unti-unti na rin nabubuo rito yung para sa canopy. Ito naman yung plastering dito. Ayan, sa pinakasukal na ginawa natin asintada rito. Ayan, syempre gaganda yan kapag ka ito may bara. Ayan, binabarahan nila.
Nagkakabit na ng yero si Master Jojo rito. Yan, rib type lang yung ginamit natin dito sa may pinaka-medya agwa niya. Halos okay na yung plastering. Bibili tayo ng GI clamp nito, mga 2 piraso, para ma-fix na natin yan dito. Yan, tinutuloy lang yung pagpipintura ng primer po doon sa bubong. Okay na tayo sa hardware, inagaan natin kasi maya maya magsasara na yung, half day lang sila. Ito yung binili natin, GI clamp. Kaya isa pa. Kaya dito na tayo manananghalian. Sige, sige. Ito mga karos, kakatapos lang po natin na mananghalian. Meron ako nakalimutan after break time. Nakalimutan ko bumili ng skin coat. Kaya sana may abutan tayong bukas na hardware. Linggo pa naman yan. Tara. Yan, nakabili na tayo ng skin coat. Umabot pa. Ito, pabalik na ulit tayo sa Opia, sa phase 2. Ay, skin coat, karagdagang materyales dun sa bodega Opia. Tara. Skin coat. Thank you. Thank you. Opia. Naman tayo sa phase 2. Yan, may kailangan din sila rito na binili natin. Kaya bumili pa ako ng 1 pirasong hinges 3x3 ball bearing. Hindi nga lang pagka binibili to, laging 2, kaya may sobra akong 1. Tapos yung pambutas ng pintuan sa doorknob, installation, lock installation kit. Dito naman po papalitada si Bilog. Ito na may inaayos niya. Installation ng tiles. Inuumpisahan na ni Louie to para maikabit na yung pintuan dito. Kaya inuuna niya na to. Ito yung pintuan. Tapos ito si Master Jojo, kinakabit na yung bisagra. Bali pagka ganito ginagatlaan yung pintuan, mas maganda may gatla, mas matibay kasi yung kasi nakalock siya. Ayan. Kulang pa ng 1. Itatabi na natin to. Bibigay na natin to dun sa phase 4. Ginagawa natin. Bale ito maganda-ganda na, di ba? Mas gumanda siya tingnan nang matapos mapalitadahan. Tapos dito naman nakapag-apply na ng epoxy primer. Yan, i-rest lang muna natin to ng mga ilang oras. Tapos papapasadahan na natin ng boys and roof guard. Ayun yung installation ng tiles. Tapos yung canopy. Yan, may ilaw na lang yan dyan. Flashing. Ito yung flashing para dito. Ay ilalagay na lang yan dyan. Ito mga karos, binabaklas na lang ni Master Jojo yung flashing natin doon. Kasi isusuksok niya yung flashing, yung pa L-type para dito sa canopy. Yan, habang nandito tayo, ayan, shoutout kay Sir Angelito Guam. Yan, kung tama po yung pronunciation. Yan, God bless po sa inyo. Ingat palagi. Also kay Entage from Australia. Yan, God bless. At binabati ko ng advance happy birthday. Ayun, darating na October 4 si Ma'am Jewel Lian Salpante. Yan, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. And more birthdays to come pa. Yan, pinakabit na natin yung pinaka downspout. Ito
Ito yung binili natin kanina, yung GI clam. Yan. Yan, walang alugan yan. Tibay. Ito mga karos, maganda to kapag overall paint na pinturahan. Gaganda to. So sa ngayon ganyan lang muna, tiis-tiis. Parang hanggang dito na lang kasi muna yung pinagagawa ni sir. Yan semi burr finish. Bali may installation lang siya ng tiles at saka electrical. Tapos dito sa kwarto, sa loob, yan lalagyan na lang po ng ilaw yan. Ilaw at saka switches. Yan na lang ang ilalagay dyan. Bali ito, sadya muna na ganito muna yan. Pero itong dapat gilid, yan dapat mataas yan. Yan dapat naka-pyrol yan, naka-asintada yan. Sa susunod na ipapagawa ni sir, yan, ihahabol na lang yan. Tapos ito, para mas maging matibay, yung pinakakanto, naka-tiles. Yan, dapat naka-tiles to. Bali, ano na lang to, lalong gaganda na lang to kapag nagpa-overall tiles na rin siya rito. Nakasabay na ng pagbabakod. Tapos sa bubong, yun. Solid yan, solid. Ganda yan. Ito na yung parang pinakasukalo. Bali ito, may plano naman si sir dito na maging counter yan. Pero syempre, linis din natin. Ayan, pinapapalitadahan natin na mas maayos pa. Ayan, para pag naglagay dito ng parang pinaka-counter or bar, maganda siya tingnan. Kaya header na lang. Simula nga pala bukas, yan, magpapapasok tayo rito. Yan dito para unti-unti may improvement dito. Ayan, diba? Yung kisame nga pala, kaya nagkaganyan yan. Yan pa yung mga butas, kagaya din dito. Kasi inayos namin yung parang pinakalinya ng wiring. So dito si sir, may plano naman siya for PVC panel installation. May plano naman siya rito, kaya okay lang kahit na ganyan na muna. So wala nga sana kaming balak na tanggalin to kapag PVC panel, para ito ay magsilbi ng insulation. Yan. Yan, ilaw na lang to. Yan, ilaw, linya ng ilaw, tapos switch. Yan, switch na lang, nandito yung switch yan. May abang na wire yan dito. Installation ng tiles. Dito naman tayo sa bodega. Ito yung pinapagawa natin kay Kuya Dindo. Ito yung pinaka-accent niya. Yan. So bali nag-flat dito. Kung nag-a-apply kami ng anay finish or Versatex roller, medyo may mga patulis-tulis po yun, yung stroke nun. Bali ito, naka-flat siya. Yan. Yan yung tsura niya. Dito sa camera o sa video, hindi siya masyadong tanaw. Pero sa personal, mas maganda to. So kulay puti pa lang siya, no? Pero kapag napahiran na to ng ano ba ipapahin natin? Nakalimutan ko. Yung olive green. Ayan, pag napahira na ng olive green, lalong gaganda. Bali, olive green yung ipipintura natin dito. Lalong lilitaw po yung kulay nito. Siyempre nasa ano pa lang siya, flat pa lang eh. Tapos madiin ng pagpahid para sisiksik kahit dito sa pinaka mga nakalubog na to. Ayan na, binubuksan na ni Kuya Dindo. Bali, isang galon pa lang yung on-hand natin ito. Tapos dito naman sa mga nagawa ni Jamil. Ayan na, masilya. Ayan, lahat masilya. Ganda rin tingnan na nito. Ayan. Haluin natin din. Haluin ulit. Haluin muna bago gamitin. Ayan, inuumpisa na ni Kuya Dindo. Ayan. Robin green pala yan. Nakalimutan ko na.
Pero medyo nalalapit siya sa olive green. Yan, robin green. Wow. Trabaho dyan, tingin ko eh, dyan sa Camellia eh. Kailangan lahat yan eh, malinis. Ay, naglilinis na si Kuya. Okay na, sige. Sige, bukas na lang. Sige. Ingat kayo, ingat. Binigay na natin sa kanila yung retaso natin. Sige, ingat. Bali ito mga karos, bumalik po tayo rito sa bubong. Pero itong bubong na pinapapinturahan naman natin sa ngayon is, ito yung bubong ng bodega. Ayan, kung mapapansin nyo, nagtuklapan po yung Boysen roof guard na in-apply po rito. Nung time po kasi na yon, mga ilang minuto lang after po ma-i-apply, umaambon na tapos biglang umulan. Kaya yung ibang part, ayan, nagtuklapan. Kapag ka ganun yung nangyari, mahina na po yung pintura. Kaya mahina na siya. Kaya ganito po yung ginawa natin. Pinapatungan po uli natin ng epoxy primer. Yan, after po matuyo ng epoxy primer, i-rest lang po natin. Mga ilang oras, pwede na po natin patungan ng Boysen roof guard. Pero sa ngayon, baka kinabukasan na to sa mga susunod na araw na, kapag tuyo na po yung epoxy primer. So ayan lang po yun. Kaya bumili tayo kanina. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng linggo. Ayan, maraming salamat po muli sa pagbisita dito po sa ating channel. Sa mga nakapanood nga po pala ng mga video natin, huwag pong kalimutan mag-iwan po ng like sa mga bawat video na ina-upload po natin. So paano? Kita-kita na lang po sa susunod na video. God bless. Ingat po palagi at paalam po muna.